May mga taong umaalis ng bahay na hindi alam ng pamilya nila na iyon na pala ang huling beses na makikita nila silang masaya. Noong November 1988, isa sa kanila si Junko Furuta. Si Junko ay 17 years old, isang ordinaryong high school student sa Japan. May mga kaibigan siya, may pamilya, at katulad ng maraming teenager, marami siyang pangarap. Malapit na siyang matapos sa high school. At siguro, iniisip din niya noon kung ano kaya ang magiging buhay niya pagkatapos ng graduation. Kung saan siya magtatrabaho, kung sino ang mga makikilala niya, at kung anong klaseng buhay ang mabubuo niya. Pero hindi na dumating ang future na yon. Noong November 1988, pauwi si Junko noong gabing yon, at doon ang simula ng pagbabago ng lahat. Isang grupo ng mga kabataang lalaki ang nasangkot sa kanyang pagkawala. At mula sa isang ordinaryong biyahe pauwi, nagsimula ang isa sa pinakamadilim na true crime cases na makikilala ng Japan. Dinala si Junko sa isang bahay, at mula noon, parang bigla na lang siyang nawala sa mundo ng mga taong nakakakilala sa kanya. Hindi alam ng pamilya niya kung nasaan siya, kung ligtas ba siya, o kung nakakakain ba siya. At higit sa lahat, hindi nila alam kung makakauwi pa ba ang anak nila. Pero may isang bagay na hindi alam ng pamilya niya noon. Buhay si Junko. At naghihintay siyang may dumating para iligtas siya. Lumipas ang isang araw, sumunod ang pangalawa, hanggang sa naging isang linggo. At habang nagpapatuloy ang normal na buhay sa labas, may mga estudyanteng pumapasok sa eskwela, may mga taong umuuwi galing trabaho, at may mga pamilyang sabay-sabay na kumakain. Pero sa loob ng isang bahay, may isang 17-year-old girl na ekspang bagay lang ang gusto, ang makauwi. Ang mga sumunod na araw ay magiging bahagi ng 44 na araw na hindi dapat naranasan ng gulto. Pero kapag pinag-uusapan natin ang kwento ni Junko, may isang bagay akong ayaw nating makalimutan. Hindi lamang siya isang biktima. Lumaban si Halabas. Naghaya ng paraan para makaya ng mga taong ayaw siyang pakawalan. Hindi agad nawala ang pag-asa niyang makauwi. Hanggang isang araw, nagkaroon siya ng pagkakataon para humingi ng tulong. Isang pagkakataon na managpabago sana sa buong kwento. Pero ang nangyari pagkatapos, ang isa sa pinakamahirap tunggapin sa ong ito. Bakit walang nakapagligtas kay Junko? At gasa na siya kalapit sa pagkakataong makauwi? Episode 2. Ang pagkakataon para humingi ng tulong. Creepier Future Stories, Real People, Remember the Victim.